15 years na kaming kasalang asawa ko at ang akala ko ay perfect family kami. Naging mabuti siyang asawa at ama sa mga anak ko. Until one day, kailangan madestino ng asawa ko sa malayong lugar. Naghanap siya ng makakasama namin sa bahay. Sabi niya matagal na daw niyang kilala at kahit may alinlangan ako, pumayag ako. Nung umuwi ang asawa ko sa bahay, nagtaka ako at iba yung closeness ng dalawa. Parang kinutuban ako na parang may mali, so nakiramdam ako sa bahay. Tuwing madaling araw ay nawawala siya sa tabi ko at kapag naliligo ang babae, kunwari ay lalabas naman siya pero hindi ko alam na nasa loob din pala siya ng banyo. May mga time pa na nagpaalam mga asawa ko at may pupuntahan lang daw siya. Maya may ganun na rin ang dahilan ng babae. Hanggang sa isang araw ay nakita ko sila ng aktong-akto. Kabit pala ng asawa ko ang tinira niya sa bahay. Kinausap ko ng masinsinan ng asawa ko at inamin niya na kabit niya at nagkaroon sila ng 2 anak. Sobra akong nasaktan. For 8 years na pala akong niloloko ng asawa ko. Pinapili ko siya kasi gusto kong maayos ang pamilya ko at ang sabi niya mahal daw niya kaming 2 at hindi daw niya kayang pumili sa ngayon. Takot daw siyang mawala kami sa buhay niya. Ang gusto kasing mangyari ng asawa ko ipagpatuloy kung anong nangyayari sa bahay. Ang gusto ng asawa ko kami pa rin at i-continue din nila ng kabit niya. Pero parang hindi ko kasi masikmura yung ganung setup namin. At halos gabi-gabi ay nasasaktan ako at umiiyak na hanggang ngayon ay hindi ko akalain na magagawa yun sa akin ng asawa ko. Napakabuti kong asawa sa kanya. Sobrang pagtitiwala at pagmamahal ang binibigay ko. Naniminsan simula nang naging kami ay never akong tumingin sa iba. Ang akala ko ay ganun rin siya. Pero higit na mas masakit pala pag nalaman mong niloko ka na hindi mo alam na maaaring gawin niya pala sa'yo. Please, I need an advice. Down na kasi talaga ako. Humihingi lang ako ng lakas ng loob sa mga anak ko. From our letter sender, Chari ng Daraga Albay. File a case. If ayaw niyang iwanan ng kabit niya, kulong siya. Karapatan mo bilang babae, asawa niya at nanay ng mga anak niya ang respeto. Huwag kang pumayag na hayaan mo siya sa ginagawa niyang mali. Lumaban ka. Huwag kang papayag kasi abuso na yon. Lahat tayo nagmamahal at minsan nagiging martir, pero wag naman tayong panghabang buhay maging martir. Kapag respeto ang nawala, wala na rin ang pagmamahal niya sa'yo kapag ganyan. May babuyang mangyayari sa araw-araw kapag hinayaan mo lang. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Wow, may reserba, nagmahal ng 2. Saan ka nakakita ng ganon? Mahal kayo parehas? Sa una pa lang kung mahal ka niya, bakit pa siya magmamahal ng iba, diba? Napakatakaw naman yan. Dapat hindi mo na tinatanong yan, antimano nagdesisyon ka na. Binabastos ka na ng asawa mo, wala na siyang respeto sa'yo, napakakapal lang mukha nilang 2. At pag pumayag ka, sobrang pinababa mo na yung pagkatao mo. Abnormal lang yung gumagawa ng ganyan. Alam mo, may gawain lang yan ng mga bastos at wala sa matinong isip makasalanan. Ikaw ang legal, ipaglaban mo ang karapatan mo. Ipakulong mo silang 2, total 8 years kang niloko at wala kang kaalam-alam. Total inamin naman niya na kabit niya at walang karapatan niyang kabit niyang tumira sa pamamahay niyo. May sira sa ulo yung asawa mo, bigyan mo ng leksyon ng magtanda. Ang kapal ng mukha, hindi makapili. Enjoy na enjoy, 2 pinagpupulaan sa iisang bahay. Ipamigay mo na lang siya sa kabit niya, parang ang dugyot ng pamilya niyo. Barbecue lang ang peg, 2 ang sausawan.